Good day guys! Welcome back ulit sa ating channel sa magpapala araw sa lahat kasi makapag-share naman tayo ng ideya sa ating motorsiklo. For this vlog ay gagawa tayo ng schematic diagram ng dual contact horn, stock horn, loud horn, negative trigger using hollow switch with passing light. So yan na pakita ko guys sa araw na to. Let's go! So ito nga guys, for this vlog, guguhit tayo ng schematic diagram ng dual contact horn, stock horn, loud horn, negative trigger using hollow switch with passing light. So syempre, ang ating gawin ay guguhit tayo ng automotive relay guys. Yan. Ito yung una nating gagawin. So dito natin ilalagay yung automotive relay. Okay. So nakasanayan tulad ng nakasanayan natin guys. Hili mo na ang una nating guguhit. Ito tayo magsisimula. Kasi kadalasan sa mga motor ngayon guys ay karamihan ay mga negative trigger. So yun. Tulad ng mga Kawasaki, Yamaha, at saka Suzuki. So yung tatlong brand ng motor guys ay mga negative trigger. So dito natin ilagay yung 30. Tapos dito ilagay natin yung 85, 87, saka 86. So yun guys, klaro ba? So tapos guguhit tayo ng battery as usual. Yan, guhit tayo ng battery guys. Itong ginawa natin guys ay dual contact, stock horn, saka loud horn. Gamit ang hollow switch with passing light. Noong nakarang video, gumamit ako doon guys ng dual contact horn, positive trigger using hollow switch. Kaya lang walang passing light. So yan, lagyan natin yung pangalan, battery. Terminal. So yan, so lagyan natin itong isa negative. Body ground yan guys. Connect sa body ground. Tapos, as usual, gawa pa rin tayo ng fuse. So, gawa tayo ng fuse guys. Depende na rin sa inyo kung gusto nyo lagyan ng fuse o hindi. Yung dual contact horn nyo. Pero mas maigi, lagyan natin ng fuse guys. Fuse. Yan, fuse. Para kompleto ang ating trabaho. So yan, dito natin nalagay yung 30 natin. So yan. Yan guys. So next step is guguhit tayo ng hollow switch. So yan guys, dito natin nalagay yung hollow switch siguro natin. Dito nalagay. Kaya dito natin nalagay yung passing light, saka yung stock horn, saka loud horn. So natin nalagay yung hollow switch natin guys. Yan. So, remind ko lang guys, ang schematic diagram natin ay negative trigger. Negative trigger pala guys. So yan, pasensya nyo na bilog ko guys, hindi na perfect. Tapos, lagyan natin yung common, normally open, normally close, negative ng ating hollow switch, saka positive. So, tapos, next step natin, since nakalagay natin dito ang ating hollow switch, guguhit tayo ng stock horn. So dito natin ilagay yung stock horn guys. Yan. Saan ba natin ilagay yung stock horn para mas maganda? Unahin muna natin yung loud horn guys. Dalawang loud horn. Ang loud horn natin. Makikita natin yung posisyon nating loud horn. Yan. Siyempre with passing light to guys ha. Lagyan natin ang design para mas maganda. So yan. Tapos yung mga dalawang contact niya siyempre. So yan. So next step natin guys, guguhit tayo ng
push button. Siyempre sa push button natin, meron dalawang linya yan. Yung input saka output. Ito yung push button natin guys. So yan. So ang push button natin, meron yung input. Meron din yung output. So yan guys. Since negative trigger, siyempre ang input natin ay negative guys. Negative input. So kapag Yamaha, kulay black yan. Negative input. At ang output ay kulay pink. So yan guys. Okay. So ang output natin ay negative pa rin. Siyempre guys. Negative. Negative output. Pag Suzuki, black white. Tapos yung output ay black. So kapag Yamaha naman, ang kanyang input ay kulay black pa rin. Ang kanyang output ay kulay pink. Pag Kawasaki naman, ang kanyang input ay black yellow, ang kanyang output naman ay black. So yan guys. Yung mga tatlong brand na motor na binanggit ko guys ay mga negative trigger yan. So kapag nagpo-push start tayo, so merong linyang lumalabas dyan. So ipapalagay natin, ito yung sakit ng ating busina guys. Busina. Lagyan natin ng design guys. So ito yung terminal ng ating busina. So, lagyan natin ng design. Paano ba? So, ito na siguro. So, yan. Ito yung dalawang terminal natin. So, ito naman isa. So ito guys, ito yung positive niya guys. Yan, positive yan. Since negative ang ating trigger. So ito yung ay positive. Lalabas camera guys. Yan. Maya explain natin yung mga bawat contact na guys. So ito yung positive. Accessory. Positive output. So kapag Yamaha kulay ano to, brown. So kulay light brown yan guys. Kapag dark brown pala. So same lang yan sila guys. Kapag ano naman Suzuki, ano siya, kulay orange. Pag Kawasaki naman, light brown siya. So yan. Kapag pinindot natin ito, dito yan kukonek guys. Pag pinindot natin itong push button, dito yan kukonek sa ating negative output. So ito yan. So, syempre, kapag pinindot natin yan, dito tayo magtatap sa ating normally close. So yan guys, normally close siya. Dito yan. So pag pindot tayo, dito natin itatap yan sa, hindi pala guys, dito natin itatap yan sa common pala. So ito nagsisilbing supply ng ating common. So malik lang ako guys, pasensya na guys. So yan. Correct me if I'm wrong guys. Pero ito pala yun. So kapag pinindot natin yung push button natin negative, yan, dito yan magkoconnect sa ating common. So ito yung nagbibigay supply ng ating common. So pag pinindot natin itong common, automatic ang normally close natin ay siya magsusupply sa ating standard na busina guys. So dito nilagay yung standard nating busina. So yan. So na bang pinakamagandang design? Kaya siguro. Yan. So ito yung stock horn natin guys. Pasensya na ako sa background natin guys. So yan. Dito naman yung isa. Nakita natin yung stock horn. So yan. So siyempre, lagyan natin ng stock horn. Stock horn. Hindi pa natin makalimutan. Ito naman. Loud horn. So siyempre, kapag pinundot natin itong common natin na supply ng ating push button, siya namang bibigay supply sa ating stock horn guys. Yan. So ito yung stock horn natin. So binibigyan niya ng supply dito sa dito. Tapos ito naman siya, automatic na guys. Itong output nito guys, pwede nyo ilagay dito guys. Itong kulay brown na ito. Halimbawa, ito yung positive, so ito yung negative. So pwede natin dyan i-supply yung natin, positive. Pwede yan guys.
So, ito lang gawin nyo guys ha. Yan. Kahit saan makita kayo ng mga positive na malapit. So, itong malapit ng dalawang supply na ito, yung dalawang linya natin, push button, dito na lang connect. So, pwede nyo siyang itap. Okay. So, ito guys. So, yan. Pakadali lang guys, diba? Sundan. So, yan. So, ito naman ang kulang yung loud horn natin. So, sa loud horn, dito natin ilagay yung ating supply dito sa ating 86. So, yan. Tapos, ito namang isa, dito 85. Ito yung positive natin, guys. So, pwede natin ilagay yung positive. So, yan. Positive ito, guys, ha. Yan. So, lagyan mo siya ng positive accessory. Kahit saan yung makita, pwede kayo makatap dito, guys. Itong part nito. Kasi itong linya ito, so ito, pwede mo siyang i-join kapag malapit lang. Basta ito, guys, positive accessory ito, guys. Or positive output. Positive output. Kulay orange pag Suzuki. Kulay kuha naman sa Yamaha naman kulay brown. At saka sa Kawasaki naman kulay light brown. So yan guys. So malapit na matapos ang ating diagram. Yan guys. Simplihan lang natin yung diagram guys. Lagyan natin ang design to. Yan. So yan guys. Tapos explain natin mamaya pagkatapos nating magawa ng video. Sa next step, gawa tayo ng passing light. So, ito yan guys. Ito nung, guys. Ang gagawin na natin, yung simpleng passing light. Hindi MDL ang ginamit ko guys. Kasi, yun lang. Pwede din MDL guys. Pero, mamaya, siguro sa next, gagawa natin yan ng vlog. Yung MDL talaga. Pero ito, is lead lang ito guys. Regular na lead. Na may isang linya na positive at may isang linya na ground. Importante alam nyo kung saan magtatap. Hindi nalakyan ko ata. Yan. Kung may katanungan ka guys tungkol sa ginawang video, kahit hindi related sa ginawang video guys, maaari kayo mag-iwan ng comment sa baba. At kung ikaw bago sa channel, siyempre as usual, sa tingin mo nakatulong video ito na ginawa sa inyo, hinihingi kong suporta bilang subscribe at pinutin ang bell icon para lagi kayo updated sa akin mga bagong video na ginagawa o ina-upload. Maraming salamat. So ito yung temporary lead bar natin guys. Hindi nga lang magkapariha ang laki, pero okay na yan. So sa ating lead bar guys, meron siyang dalawang linya. Yan. Yan. Yung ground saka yung positive niya, supply. So ito yung ground natin, ground. So yan. Jumper nyo lang ground yan guys. Kahit sa body ground pwede nyo ilagay. Yan. Yan, di ba? So tapos itong dalawang ito, pwede mo siyang jumper. So yan. So yan. So ngayon, ang kulang na lang itong loud horn natin. Balik tayo sa loud horn guys. So syempre, pag pinindot natin itong normally close, tutunog ang ating stock horn. At ito namang normally open ang tatap natin guys. So ito namang normally open. So dito na itatap yung ano natin, relay. So yun guys. Yan, dali masundan guys. Kasi malaki yung ginamit nating band paper, hindi na half. Nung unang video ko guys, mga half lang na band paper ginamit ko. So yan. Tapos next step, pag pinindot natin ito, automatic, itong linyang negative, ito yung itatap natin dito, yung accessory wire na positive na ng ating push button. So pwede natin ilagay ito sa stock horn or kahit saan banda makuha lang. Then tapos tutunog siya. So pag pinindot natin itong hollow switch paloob sa normally open, supply sa 86. At magre-release ng positive papuntang loud horn. So dito tayo guys, sa loud horn na naman tayo. Yan, dito natin ilagay. Siyempre, bababaan lang natin ng konti. Yan, dito yan, tatagos. So yan guys. Napakadali lang sundan guys. Yan. Tapos ito, dito yan. Jumper tayo yan guys. Kahit sa ang bandang wire yan, nakapabor. Tapos siyempre itong dalawang ito, as usual, body ground yan. Dapat body ground yung loud horn natin guys. Matic yan. So yan.
Lagyan natin yan. So, yun. Oh, di ba? So, ang kulang na lang ay ang passing horn. Pasensya na guys, passing light pala. So, ulitin natin. Pag pinindot natin itong stock horn, nasusupply siya sa ating common. Ito, sa ating hollow switch. So, normally close, tutunog ang ating stock horn. Pag pinindot natin itong hollow switch, automatic, ang tutunog naman ang ating loud horn. So, itong relay guys, napaka-basic lang ang tapping. Positive dito, 85. Pwede yung baliktarin ang dalawang ito kahit saan. Pwede yung gawing positive dong. Pwede gawin itong negative, itong 86, 85. So, pwede itong baliktarin. Ito 86, pwede gawing positive. Kahit saan guys, pwede. Tutunog pa rin ang ating loud horn natin. So, next step, itong negative sa positive, lagyan natin siya ng supply. Kung gusto mo, umilaw yung hollow switch natin, ito yung pipindot, lagay mo siya sa, dito guys, sa normally open, sa magsusupply sa ating push button sa ating loud horn. Pwede mo si jumper guys, halimbawa dito. Dito yan. So, yan. Tap pa lang dyan. Yan. Kung gusto mong ilaw yung hollow switch natin na naka-loud horn. So, ngayon guys, sa passing light na naman tayo. So, itong ground, matik na ito guys. Kapag makita kayo ng ground, kahit banda, pabor, sa harness, or sa hindi, bali ground, pwede nyo i-jump ito guys. Importante, ground ito. Ito ang magbigay silbi ilaw ng ating backlight ng ating hollow switch. Kapag hindi ito nakatap, hindi ilaw ang ating hollow switch guys. So, ngayon, ito naman passing light. Sa passing light natin guys, kung sabay natin sa ating loud horn, syempre, gagawa tayo ng isang diode. Ito yung pinaka-importante guys, yung diode. So, dito ilagay natin yung diode nito. Okay. So, sa diode, meron siyang direction guys, negative at saka positive. So, since positive output ang ating loud horn, matik na yan guys. Doon naka-position ang ating diode. So, itong kulay, kinulayan ko, ito yung negative. So, ito namang wala, ito yung positive. So, dito natin i-jam yan guys. So, tatap tayo dito sa diode. So, yan. Paano ba? Dito siguro. Lagyan natin ito. Yan. So, meron siyang paa dyan. Pwede natin i-connect. Tapos, ito namang entrance niya. Yan, guys. So, pwede natin i-tap dyan, guys. Yan. Pwede. As long as kukonect yan both ends ng ating diode. So, ito naman yung input niya. Dito natin i-connect yan sa ating positive ng ating 87, positive output ng ating 87. So, kapag nagpa-push button tayo, napindot natin yung normally open, automatic tutunog ating loud horn, at nagpa-passing light ng ating itong, lead bar natin. So, automatic na yun guys, ground yan, dalawa. So, ground yan. Yung dalawang linya. Yung dalawang linya, naka-jumper yan. Tapos, kailangan ng diode. So, ito, ang diode pala guys, pwede 3 amperes or 6 amperes. Kung natin makalimutan, baka may nagtatanong ilang amperes, 6 amperes. Yan. Or 5,000 microfarad. Yan. I-in. Yan. So, yan guys. So, mayroong diode guys. Ito diode to ha. Diode. Para hindi natin malimutan. Diode. So, ito naman yung lead bar natin. Simple lang ng lead bar. DMD lang ginamit ko guys, lead bar. Pero pwede NDL din. Kahit sa high beam o low beam, doon nyo itap ang itong passing light natin. Yan, sa loud horn. So, nagtatanong, pwede bang lagyan ng switch yung passing light natin in case na hindi natin gagamitin ito tuwing nagla-loud horn? Pwede guys. Dito nyo ilagay sa output mismo dito. Lagyan nyo siya ng switch dito guys. Pwede nyo siya putulin. Yan, pwede nyo siya putulin guys. Yan. Pwede nyo i-cut dyan. Lagyan nyo ng switch. SPST nga switch. Single pole, single through na switch. SPST. Kung sakaling gusto nyong ayaw gumana yung passing light dito. Di ba? Kung gusto nyo magpindot ng loud horn, automatic ilaw, tutunog ang loud horn, pero hindi iilaw ating lead bar kasi mayroon siyang sariling switch. Kung gusto nyo ipangsun yung switch, i-on nyo lang siya, tapos saka siya magpapassing. So, ganun lang kadali guys. Yan. Siyempre, sa ating lead bar, pwede nilagyan natin ng sariling linya guys. Sariling linya. Tulad nito, di ba? Meron siyang linya dito, papasok sa ating SPST. Pwede kayo gagawa ng sariling linya din. Halimbawa, dito. Bali, dalawang ito. Gagamit. Depende na yan guys sa optional itong SPST natin nga switch na kapag nagka-passing kayo, gumagana ang ating
lead bar. Nakadepende na rin sa inyo kung gusto niyo lagyan ng switch. Pero kung gusto niyo lagyan ng sariling switch din itong lead bar natin, napaka-basic lang guys. Siyempre, ito yung positive natin. Maglalagay tayo ng switch. Roller switch, rocker switch, yung single pole, single throw. Ito, switch talaga guys. Yan. Switch yan. Switch. Ito guys, depende na rin sa inyo kung gusto niyo lagyan ng switch. Kung gusto niyo lang na umiilaw yung load horn, umiilaw yung lead bar ninyo, saka lang siya pagtutunog yung stock horn ninyo, loud horn pala saka siya ilaw, pwede guys kahit hindi nalagyan ng switch. Pero itong sinadjust ko sa inyo, depende na sa inyo kung gagawin niyo guys, para at least nakokontrol ninyo ang lead bar kahit hindi nagsasabay ang dalawang yan. Yan, suggest lang yun guys ha. Kung sakali kasi may natatanong, yan at least ginawa natin ng video guys. So ito yung positive natin. Positive accessory yan guys ha. Positive output. So yan. So kapag pinindot natin itong positive output, pinindot natin itong push button, switch, automatic nag-iilaw ating lead bar. So naka-off siyang space T dito na papasok sa ating diode. Okay lang guys, at least hindi siya mag-interrupt. Yan. So ito yung positive output na ating ignition switch. Yan. Ito naman yung pag-on natin, sinusupply ng ating lead bar. Yan guys, napaka-basic lang. So ngayon, ang gawin natin, since na-complete na siya, lagyan na natin siya ng title ng ating content. Yan. Dual contact horn. Dual contact. Malapit na maging O yung C ko guys. Yan. Contact horn. Negative trigger. Negative trigger. Using hollow switch. Stock horn, loud horn pala. Stock horn, loud horn, using hollow switch. Using hollow switch with passing light. Passing light diagram. So ngayon guys, explain ko lang sa inyo kung ano bang purpose ng diode. So ang purpose ng diode guys, para ito yung nagbablock nabablock na supply kapag pumasok dito sa ating lead. Halimbawa guys, naka-on yung switch. Naka-on yung switch, di ba? So pag pinindot natin itong switch, i-on natin siya. At least may magbablock ng supply na positive papasok sa ating loud horn. Yan guys, di ba? Naka-bypass siya. So at least ito yung nagko-control. Mas maigi din, mayroon siyang switch. Pag naka-off siya, mas maganda na rin. Kasi wala lang mapapasok na positive dito sa ating loud horn. So hindi magkaroon ng pag-interrupt. Ito yung purpose ng ating diode guys. So ito yung purpose ng ating diode. So 3 amps siya, 6 amps depende na rin. Or 5,400 mic or microfarad. So yan guys. So ulitin lang natin. Ating vlog guys ay dual contact horn, negative trigger, stock horn, loud horn using hollow switch with passing light. So, review lang natin. So, ang ginawa ko guys, so ito yung, magsisimula tayo sa start ha, sa ito yung push button natin. So, kapag ating push button ay negative, since negative trigger ang ating content, so ang input niya ay negative, ang output ay negative. So, ito yung sa dalawang linya ng ating busina, ito yung dalawang socket. So, sa socket natin, itong negative, ipapasok natin sa ating hollow switch, dito sa ating common. So, sa ilalim ng ating hollow switch, doon natin makikita yung sitwasyon ng ating mga toppings. Meron nakalagay dito na C, NO, NC, negative, positive. So, ito yung connection niya guys. So, ito tap natin yung negative natin, output, papuntang common. So, itong common guys. Tapos, pag pinindot natin itong common, ang magsusupply sa ating, kasi itong NC guys, nakakonect na yun, automatic nakakonect yan ng dalawa. Unless, pinipindot natin itong NO, saka siya hindi mag-connect yung dalawa. Ang NO naman ang papasok, ang bibigay supply sa ating loud horn. So, ito na guys. So, kapag pinindot natin yung negative output, automatic na supply ang common sa NC, sa stock horn. Pip, 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 pip. Yan. Tapos, pag pinindot natin ng normally open, iilaw yung backlight natin sa ating hollow switch kasi nakakonect yan. Itong positive dito yan guys, diba? Nakakonect siya, diba? Ito yun. Nakakonect siya, diba? So, tutunog ating loud horn. Yan. Tutunog ating loud horn. Tapos, in-on natin yung dalawang lead bar natin. So, nilagyan natin ng lead. Diode pala, nilagyan natin ng diode, naka-connect tayo, naka-series tayo. So, magkikirap-kirap ang ating
passing light guys, itong dalawang lead bar na to. So yun ang purpose natin. So itong diode, huwag niyong kalimutan, kailangan maglagay ng diode guys. Ito nagsisilbing block ng supply papasok sa ating loud horn kapag nag-operate ng ating lead bar. So mas maigi, pwede natin lagyan ng switch para may nagkukontrol sa ilaw o sakaling di natin gusto natin gamitin ang lead bar na walang loud horn. So ito yan guys, meron siyang siyempre positive yung kailangan nito, panay naka-ground na yan. Yun guys, positive output, automatic positive output na rin nakakonect sa ating lead bar. So ganun lang. So dito pagkatapos pag pinindot natin NO, ang bibigyan ng supply 86 sa ating relay. So ang relay pala natin guys ay single pole single throw na relay guys, kasi dalawa lang ang relay. Ulitin natin, single pole double throw yung may 87A sa gitna. So since ito ay single pole single throw, so wala siyang panglimang contact sa gitna. So ito na pinaka-basic nating ginagawa. So ito namang 85 na positive yan guys ha, positive yan kasi itong papasok dito is negative. So meron siyang 30, pwede din baliktarin ng dalawa. 85 pwede din itong gawing yung negative yung 85, 86 pwede gawing positive. So kapag pinindot natin itong normally open, automatic tatagos yung linya papuntang loud horn natin. So yun guys. So kung nagustuhan nyo yung video ko guys, huwag nyo kalimutan i-screenshot. Yan. At kung nagustuhan nyo yung video ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel para tulungan nyo na rin. Maraming salamat sa laging pagsuporta at laging panood ng aking video. As always, laging mag-ingat sa kanyo. God bless.